Two-time All-Star ng Chicago Bulls makukuha naman ng Lakers gamit ang trade na ito na walang binibitawan na first-round pick. Pero bago yan ang swerte naman itong Los Angeles Lakers. Dahil nagkaroon sila ng isang head coach na si JJ Redick na magpapasunod talaga sa kanilang mga players. Especially na nga itong sila Anthony Davis at LeBron James. Kung matatandaan kasi sa huling naging head coach ng Lakers under kay Coach Darvin Ham, ay may mga pagkakataon na hindi na nakikinig itong sila LeBron at Davis. Lalo at hindi nga rin nila gusto ang mga pinagagawa ni Coach Darvin Ham. Isa pa ay sa rotation ng mga players ng Lakers especially na sa kanilang mga bench players. Ay hindi nga ito nagagamit kaya naman ang iba sa mga players ng Lakers ay may sama ng loob noon kay Coach Darvin Ham. Hindi katulad ngayon na lahat ng players ng Lakers ay nakikinig talaga dito kay JJ Redick. Isa pa ay binibigyan din ng pansin ni Redick ang kahinaan ng kanilang kupunan lalo na last season. Ilan na nga dito ay ang kanilang depensa at 3-point shooting. Na dito nga ay unti-unti na nating nakikita ang improvement ng Los Angeles Lakers. Na kahit kasi wala ang iba sa mga defensive players ng Lakers, ay nagawa naman ni Coach JJ Redick ng paraan na mapalakas pa ang kanilang depensa. Ito ay nang ilagay niya sa bench itong si D'Lo para gawing starter si Cam Reddish. Ginawa nga ito ni JJ Redick para mapalakas ang kanilang bench scorer mula kay D'Lo. Habang para naman kay Cam Reddish kaya naman ito inilagay bilang starter ay para lumakas pa ang kanilang depensa sa backcourt. At sa kanila naman 3-point shooting ay tumaas na ang mga 3-point attempts ng mga players ng Lakers especially na sa kanilang mga starters. At ang isa pa sa nagpalakas sa 3-point shooting ng Lakers ay ang kanilang number 17 overall pick ngayong taon na si Dalton Knecht. Kaya ibang klase talaga itong si JJ Redick bilang head coach ng Los Angeles Lakers. Dahil nagagawa nito mailabas ang tunay na laro ng kanyang mga players. Kaya naman hindi na nakapagtataka kung bakit ang Lakers ay nasa pangatlong pwesto ngayon sa East standing na may record na 10 wins and 4 losses. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa pamamalakad ni Coach JJ Redick para sa Lakers? Samantalang may isa namang trade idea na magdadala sa two-time All-Star na isang big man dito sa kupunan ng Los Angeles Lakers. At ito nga ay walang iba kundi ang sentro ng Chicago Bulls na si Nikola Vucevic. Maaari na nga rin kasi itong e-trade na ng kanilang kupunan. Lalo at nasa pang-10 pwesto ang Chicago Bulls sa East standing na may record na 6 wins at 10 losses. Isa pa ay nasa 34 years old na si Nikola Vucevic at meron na lang itong 2 taon na natitira sa kanyang kontrata. Kaya imbes na hayaan na lang nila ito na umalis kapag naging free agent na ito, ay mas maganda kung e-trade na lang ng Chicago Bulls itong si Nikola Vucevic habang mataas pa ang kanyang value. Ngayong season kasi ay nag-average ito ng 20 points at almost 10 rebounds. Na para nga makuha ito ng Los Angeles Lakers, ay kailangan nilang ibigay sila D'Angelo Russell, Christian Wood at isang 2025 second round pick via Clippers. Hindi na nga rin masama para sa Lakers na dumagdag ang $20 million ni Nikola Vucevic sa salary cap ng Lakers. Isa pa ay walang first round pick na binitawan ng Los Angeles Lakers para makuha ang nasabing two-time All-Star. Malaking tulong kasi si Vucevic para sa Lakers. Isa kasi itong stretch big man lalo at meron itong mga outside shooting. Kaya malaking threat talaga ito sa opensa para sa Lakers. Bagamat hindi ito kilala sa kanyang depensa ay andyan naman sila LeBron at Davis na nakasuporta sa kanya. Pero pagdating sa rebounding ay malaki ang maitutulong ni Nikola Vucevic. Kaya para sa akin ay solid ito na addition sa Los Angeles Lakers. Para naman sa Chicago Bulls ay magkakaroon sila ng cap space next season dahil itong sila D'Angelo Russell at Christian Wood ay parehas nasa expiring contracts. Na dito ay pwede rin na gamitin ulit ng Bulls ang kontrata ni D'Lo para sa isang deal para makakuha ng mga assets na magagamit nila sa kanilang future plan. Kaya para sa akin ay win-win ang trade na ito para sa Lakers at Chicago Bulls. Pero may lumabas naman na report, na itong Los Angeles Lakers ay nag-aalangan na i-trade si D'Angelo Russell. Lalo at malaki ang nagiging impact ni D'Lo bilang 6-man role dito sa Los Angeles Lakers. Na halos lahat kasi ng kanyang naging laro simula nang maglaro ito coming off the bench ay tumaas ang contribution sa scoring mula sa bench. Kaya kung iti-trade ito ng Lakers ay mawawala na naman sila ng scorer mula sa kanilang bench. Kaya tingnan natin mga idol bago ang trade deadline. Kung iti-trade pa rin ba ng Lakers itong si D'Angelo Russell?